Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na puno at malalawak na palayan, naninirahan ang mag-inang sina Aling Rosa at ang kanyang anak na si Mila. Ang kanilang maliit na kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan. May bubong na pawid na butas-butas at sahig na lupa. Sa tuwing uulan, tumutulo ang tubig sa loob ng kanilang tahanan at madalas ay nagkakasiya na lamang sila sa isang sulok upang hindi mabasa ang iisang banig na kanilang hinihigaan. Si Aling Rosa ay isang balo. Maaga niyang nawala ang asawa sa isang aksidente sa bukid. Dahilan upang siya na lamang ang magtaguyod sa kanilang mag-ina. Araw-araw siyang naglalabada. Nag-aalis ng damo sa bukid ng may-ari ng lupa. At kung minsan ay namumulot ng kahoy sa gubat upang may maipanggatong. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, kulang pa rin ang kanilang kinikita. Si Mila naman ay isang batang babae na may busilak na puso. Kahit bata pa, ramdam niya ang bigat ng buhay. Hindi siya humihingi ng bagong damit o laruan. Kapag may pagkain, inuuna niya ang kanyang ina bago ang sarili. Madalas din siyang tumulong sa pag-iigib ng tubig at pangunguha ng mga gulay na ligaw sa paligid. "Nanay!" mahinang sabi ni Mila isang gabi habang kumakalam ang sikmura. "Kahit kanin lang po, masaya na ako." Napangiti si Aling Rosa kahit may luha sa mga mata. "Pasensya ka na anak. Pangako, darating din ang araw na hindi na tayo magugutom." Ngunit lingid sa kaalaman ng mag-ina, may isang nilalang sa kagubatan na matagal nang nagmamasid sa kanila. Isang engkanto at hindi pangkaraniwan sapagkat siya ay buntis. Ang engkantong ito ay si Lunaria, tagapangalaga ng gubat at ng mga nilalang na api at mabuti ang puso. Sa kanyang sinapupunan ay dinadala niya ang isang supling na ayon sa propesiya ay magiging makapangyarihang tagapagbalanse ng kabutihan at kasakiman sa mundo ng mga tao. Ngunit bago ito maisilang, kailangang subukin ni Lunaria ang puso ng sangkatauhan. Isang araw, habang naglalakad si Mila sa gilid ng gubat upang mamitas ng talbos at kabute, may narinig siyang mahinang daing. "Tulungan mo ako." Kinilabutan si Mila, ngunit hindi siya tumakbo. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa ilalim ng punong balete. Ang babae ay may mahabang buhok, kumikinang ang balat at kapansin-pansin ang kanyang malaking tiyan. "Po, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Mila. Ngumiti ang babae. "Ako'y pagod at gutom. Maaari mo ba akong tulungan?" Hindi nagdalawang isip si Mila. Inialok niya ang tanging baon niyang kamote, ang huling pagkain nilang mag-ina sa araw na iyon. "Para po sa inyo," sabi niya. Kahit kumakalamang sariling tiyan, napaluha si Lunaria. Sa loob ng maraming taon, bihira na siyang makakita ng batang handang magbahagi kahit wala na siyang sarili. Doon niya napagtanto na natagpuan na niya ang mga karapat dapat pagpalain. "Salamat bata," wika ng engkanto. "Hindi mo alam ang kabutihang iyong ginawa." Sa sandaling iyon, may malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa paligid. Kumislap ang liwanag sa pagitan ng mga puno, ngunit nang magkurap si Mila, wala na ang babae. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ina. Napailing lamang si Aling Rosa. Iniisip na baka guni-guni lamang iyon ng kanyang anak dahil sa gutom at pagod.
Ngunit kinabukasan, may isang himalang naganap. Sa harap ng kanilang kubo ay may isang supot na puno ng gintong barya at bigas, higit pa sa kanilang nakita sa buong buhay nila. At sa tabi nito, may isang sulat na nakaukit sa dahon. Ang kabutihang puso ay may kapalit na biyaya. Ito pa lamang ang simula. Nagkatinginan ang mag-ina, puno ng pagtataka at pag-asa. Hindi pa nila alam na ang kanilang buhay ay tuluyan ng magbabago at ang engkantong buntis ay babalik muli, dala ang mas malaking lihim at mas dakilang kapalaran. Hindi makapaniwala sina Aling Rosa at Mila sa kanilang nakita. Ang supot ng bigas ay malinis at mabango, wari bagong giling, at ang mga gintong barya ay kumikislap kahit sa ilalim ng araw. Ilang ulit kinurot ni Aling Rosa ang kanyang sarili. Baka panaginip lamang ang lahat. Mila, totoo ba ito? Nanginginig ang boses niya. Opo nanay, nandito po talaga, sagot ng bata habang mahigpit na hawak ang supot. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nagluto sila ng kaning sapat, hindi tinipid, hindi minadali. Habang kumakain, tahimik silang nagpasalamat sa may kapal at sa misteryosong nilalang na nag-iwan ng biyaya. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang takot. Anak, seryosong wika ni Aling Rosa. Hindi natin alam kung saan galing ito. Baka may kapalit. Tumango si Mila. Nanay, pakiramdam ko po, mabuti ang nagbigay. Pero tama po kayo. Dapat po tayong mag-ingat. Lumipas ang mga araw at ginamit ni Aling Rosa ang kaunting ginto upang bumili ng pagkain at ayusin ang kanilang kubo. Hindi niya ito ipinagyabang sa kaninuman. Ngunit tulad ng apoy sa damuhan, mabilis kumalat ang balita. Bigla raw yumaman ang mag-ina sa dulo ng baryo! Bulong ng mga kapitbahay. May tinatagong kayamanan! Hinala ng ilan. Baka may kinausap na engkanto! Sambit ng matatanda. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-ina, muling nagpakita si Lunaria sa kanilang panaginip. Ang liwanag sa paligid ay banayad at ang kanyang tiyan ay mas malaki na kaysa noong huli silang nagkita. Aling Rosa, mahinahong tawag ng engkanto. Nagising ang babae sa panaginip, pawis na pawis at nanginginig. Sino po kayo? Tanong niya. Ako ang tumanggap ng kabutihan ng iyong anak, sagot ni Lunaria. Ang biyayang ibinigay ko ay hindi lamang para sa inyo. Ito ay pagsubok. Pagsubok po? Gulat na tanong ni Aling Rosa. Oo, tugon ng engkanto. Ang yaman ay parang apoy. Maaari itong magbigay init o makasunog. Kung gagamitin ninyo ito sa tama, patuloy kayong pagpapalain. Ngunit kung mananaig ang kasakiman, ito'y babawiin. Lumapit si Mila sa panaginip at buong tapang na nagsalita. Ano po ang kailangan naming gawin? Ngumiti si Lunaria. Manatili kayong mabuti kahit dumami ang tukso. Kinabukasan, nagising ang mag-ina na tila ba may kakaibang liwanag ang paligid. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Dumating ang tiyahin ni Aling Rosa, si Tia Selma, kilala sa baryo sa pagiging mapanlamang. Pinagmasdan niya ang bagong ayos na kubo, ang pagkain sa mesa, at ang maayos na kasuotan ni Mila. Aba, Rosa, kunwaring bati niya. Tila gumanda ang buhay ninyo ah. Napangiti lamang si Aling Rosa. Kaunting biyaya lang po. Ngunit sa mga mata ni Tia Selma ay kumislap ang inggit.
Sa kanyang isip, ang biyayang iyon ay dapat mapasa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang kasakiman ang magsisimula ng mas malaking pagsubok, hindi lamang para sa mag-ina, kundi para sa buong baryo. At sa kagubatan, muling minamasdan ni Lunaria ang mga pangyayari. Hawak ang kanyang tiyan. Malapit na, bulong niya. Malapit na ang araw ng kapanganakan at ng kapalaran. Hindi na naalis sa isipan ni Tia Selma ang kanyang nakita sa kubo ni Aling Rosa. Sa bawat hakbang niya pauwi, tila may kumakalam hindi lamang sa kanyang tiyan, kundi sa kanyang puso. Ang inggit. Hindi niya matanggap na ang isang balo at isang batang hamak ay biglang pinagpala, samantalang siya na may lupa at negosyo ay patuloy pang naghahangad ng higit. Hindi maaari ito, bulong niya sa sarili. May tinatago sila. Kinabukasan, nagbalik si Tia Selma sa kubo. Dala ang isang pilit na ngiti at matatamis na salita. Rosa, wika niya. Naisip ko lang, baka kailangan ninyo ng tulong sa pamamalakad ng pera. Alam mo namang marunong ako. Nagkatinginan sina Aling Rosa at Mila. Ramdam ni Mila ang kakaibang lamig sa boses ng tiyahin. Salamat po, Tia. Maingat na sagot ni Aling Rosa. Ngunit sapat na po ang kaunti naming alam. Namilog ang mata ni Tia Selma, ngunit agad din niyang itinago ang pagkainis. Kung gayon, baka pwede namang ipahiram ninyo muna ang kaunti. Magbabalik din ako. Mahigpit na hinawakan ni Mila ang kamay ng kanyang ina. Naalala niya ang babala ni Lunaria sa panaginip. Pasensya na po, sagot ni Aling Rosa. May paglalaanan po kami. Hindi na nagpilit si Tia Selma, ngunit sa kanyang pag-alis ay may matang nagliliyab sa galit. Sa kanyang isipan ay may nabubuong masamang balak. Sa gabing iyon, may kakaibang pangyayari sa baryo. Ang mga hayop ay nag-ingay, ang hangin ay umikot, at ang buwan ay tila natakpan ng ulap. Sa gilid ng gubat, nagtipon ang ilang matatandang kilala sa pagiging mapamahiin. May gumagalaw sa kagubatan, bulong ng isa. Baka engkanto, sagot ng isa pa. Samantala, si Lunaria ay nakaupo sa ilalim ng punong balete. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi lahat ay karapat-dapat sa biyaya, wika niya sa hangin. Ngunit lahat ay may pagkakataong magbago. Kinabukasan, isang lalaking estranghero ang dumating sa baryo. Siya ay nakasuot ng itim, may dalang anting-anting at kakaibang mga pulseras. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mang Hilario, isang manghuhula at manggagamot. Agad siyang nilapitan ni Tia Selma. Narinig ko, pabulong niyang sabi, na may yumaman dahil sa engkanto. Totoo ba? Ngumisi si Mang Hilario. Lahat ng yaman ay may pinagmulan, at lahat ng pinagmulan ay maaring maagaw. Nagkislapan ang mata ni Tia Selma. Tulungan mo ako. Samantala, nakaramdam si Mila ng biglang pananakit ng dibdib. Napaupo siya sa kanilang kubo, parang may bumibigat sa hangin. Nanay, mahina niyang sabi. Parang may masamang mangyayari. Hinaplos ni Aling Rosa ang kanyang buhok. Nandito lang ako, anak. Ngunit sa sandaling iyon, may malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa kubo. At sa gilid ng kanilang paningin ay may kumislap na liwanag. Isang pamilyar na boses ang bumulong. Mag-ingat kayo. Ang inggit ay mas mapanganib kaysa gutom. Alam nilang muli, ang engkanto ay nagbabantay. At ang kapalaran ay unti-unti nang humihigpit ang yakap.
Mabilis na kumalat sa baryo ang balitang may manghuhulang dumating. Ang ilan ay nagpausisa, ang iba'y nagpaanting-anting, at may mga lihim na naglakas loob na humingi ng tulong para sa masamang hangarin. Sa lilim ng punong mangga, malapit sa gubat, doon nanirahan si Mang Hilario. Waring kabisado ang takbo ng isipan ng tao. Tuwing dapit hapon, lihim siyang binibisita ni Tia Selma. Sigurado ka bang engkanto ang pinagmulan ng yaman? Tanong niya. Oo, sagot ni Mang Hilario. At buntis pa ayon sa mga palatandaan. Malakas ang kapangyarihan niya ngayon, ngunit mahina kapag nalalapit ang panganganak. Nang marinig iyon, napangiti si Tia Selma. Kung gayon, ngayon ang tamang panahon. Sa kabilang dako, nananatiling tahimik ang mag-inang Aling Rosa at Mila. Hindi sila sumasama sa tsismisan. Ngunit isang gabi, habang nag-iigib si Aling Rosa, may lumapit sa kanya, isang matandang babae na nakaputing belo. Rosa, wika nito, pinatatawag ka ng kagubatan. Kinilabutan si Aling Rosa. Sino po kayo? Ngumiti ang matanda at sa isang kisap mata ay naglaho. Iniwan ang isang dahong may ukit. Sa hating gabi, sa punong balete. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mila. Nanay, huwag po kayong pupunta. Ngunit alam ni Aling Rosa sa kanyang puso na hindi niya maaaring takasan ang tawag. Pagdating niya sa punong balete, sinalubong siya ng malamig na hangin. Mula sa dilim ay lumitaw si Lunaria, ang engkantong buntis. Mas maputla ngunit mas makinang ang mga mata. Pasensya ka na kung kailangan kitang tawagin, wika niya. May nagbabalak na agawin ang biyayang ibinigay ko. Paano po namin maiiwasan? Tanong ni Aling Rosa. Sa pamamagitan ng katotohanan at pagtitiis, sagot ni Lunaria. May bitag na ilalagay sa inyo. Huwag kayong gaganti. Huwag kayong magsisinungaling. Sa sandaling iyon, may yabag sa likuran. Ngayon, sigaw ni Mang Hilario. Mula sa mga anino ay lumitaw si Tia Selma. Hawak ang isang pulang panyo at mga anting-anting. Inusal ni Mang Hilario ang mga dasal na hindi dapat bigkasin. Uminit ang hangin, umikot ang lupa. Napaluhod si Lunaria, hinawakan ang kanyang tiyan. Mila, bulong niya sa hangin. Panahon na upang pumili. Sa kubo, biglang nagising si Mila at tumakbo papunta sa gubat. Tila may humihila sa kanyang kaluluwa. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang ina, ang engkanto, at ang mga taong may masamang balak. Tumigil kayo! Sigaw ni Mila. Sa kanyang sigaw may liwanag na sumabog sa paligid. Natigilan si Mang Hilario. Natakot si Tia Selma. Ang bata, bulong ng manghuhula. May tanda siya. Napatingin si Lunaria kay Mila at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya ng buong buo. Ang puso ng bata ang tunay na susi, wika ng engkanto. Ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. At ang gabi ay lalong dumilim. Naghalo ang takot at hiwaga sa ilalim ng punong balete. Ang liwanag na sumabog mula kay Mila ay unti-unting humupa. Ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang hangin ay tila huminto at ang mga dahon ay nagmistulang nakikinig sa bawat pintig ng puso. Hindi maaari ito! Nanginginig na wika ni Mang Hilario. Isang bata lang siya! Ngunit alam ni Lunaria ang katotohanan. Lumapit siya kay Mila. Kahit hirap sa paglakad, hawak ang kanyang tiyan. Ang batang ito, wika ng engkanto, ay may pusong dalisay. Iyan ang lakas na hindi ninyo kayang bilhin.
Sumigaw si Tia Selma. Nangingibabaw ang galit sa takot. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Gusto ko lang ang nararapat sa akin. Ang nararapat sa iyo, mahinahong sagot ni Aling Rosa, ay kung ano ang itinanim mo. Sa galit, muling nag-usal ng dasal si Mang Hilario at ibinato ang pulang panyo sa lupa. Umusok ito at biglang nagdilim ang paligid. Ngunit sa halip na masaktan si Lunaria, ang usok ay umikot pabalik sa kanila. Ah! Sigaw ng manghuhula habang napaatras. Hindi gumagana. Dahil ang kasakiman ay walang kapangyarihan sa harap ng kabutihan, wika ni Lunaria. Lumuhod si Tia Selma, nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mukha ang pagsisisi. Patawad, mahina niyang sabi. Nabulag ako ng inggit. Tumingin si Mila sa engkanto. Pwede pa po ba siyang magbago? Napapikit si Lunaria. Laging may pagkakataon kung totoo ang pagsisisi. Hinayaan ni Lunaria na mawala ang anting-anting at ang gabi ay unti-unting luminaw. Ngunit kapalit nito, napaupo siya sa lupa, hawak ang kanyang tiyan, hingal na hingal. Malapit na, bulong niya, ang aking panganganak at ang aking pamamaalam. Napaluha si Mila. Huwag po kayong umalis. Ngumiti ang engkanto. May mga biyayang hindi nasusukat sa yaman. Kinabukasan, nagising ang baryo sa kakaibang balita. Si Mang Hilario ay umalis nang hindi nagpapaalam. Si Tia Selma naman ay nagkasakit, ngunit nagsimulang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan bilang pagsisisi. At ang mag-ina, bagamat may yaman, ay piniling mamuhay ng payak. Ngunit alam ni Lunaria, ang huling pagsubok ay paparating pa. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang baryo, ngunit sa kailaliman ng gubat ay may nagaganap na maselang hiwaga. Si Lunaria ay mahina na, ang kanyang lakad ay mabagal, at ang liwanag sa kanyang katawan ay kumukupas. Alam niyang dumating na ang takdang oras. Sa ilalim ng punong balete, ang pinakamatandang saksi ng kagubatan. Doon siya naupo, pawis na pawis. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Anak ko, bulong niya. Ang mundo ng tao ay puno ng tukso, ngunit may mga pusong handang magtanggol sa kabutihan. Sa baryo, biglang nagising si Mila na may matinding kaba sa dibdib. Napanaginipan niya ang engkanto, nakahiga sa lupa, umiiyak sa sakit. Nanay! Sigaw niya. Kailangan niya tayo! Hindi na nag-alinlangan si Aling Rosa. Kinuha nila ang maliit na kumot at tumakbo patungo sa gubat, kahit pa madilim at mapanganib. Pagdating nila sa punong balete, nadatnan nila si Lunaria na halos hindi na makapagsalita. Salamat at dumating kayo, hingal nitong wika. Tinulungan ni Aling Rosa ang engkanto na humiga ng maayos. Ginamit ang kanyang karanasan bilang isang ina. Si Mila naman ay mahigpit na humawak sa kamay ni Lunaria. Huwag po kayong matakot, sabi ng bata. Nandito po kami. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang hangin. Ang mga ibon ay huminto sa paglipad. At sa gitna ng kirot at liwanag, isinilang ang sanggol na engkanto. May mga mata na tila bituin at balat na kasing liwanag ng buwan. Isang malakas na liwanag ang kumalat sa buong gubat, umabot hanggang sa baryo. Ang mga taong may masamang balak ay nakaramdam ng bigat sa dibdib, samantalang ang mga mabubuti ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Napaluha si Lunaria. Ito ang tagapagbalanse, ang bunga ng kabutihan.
Ngunit kasabay ng pag-iyak ng sanggol ay ang unti-unting pagkawala ng liwanag ni Lunaria. Mila, mahinang wika ng engkanto. Ikaw ang aking pinili. Ako po, gulat na sagot ng bata. Hindi bilang kapalit, kundi bilang tagapag-alala. Turuan mo ang mundo na ang tunay na yaman ay nasa puso. Sa huling sandali, ngumiti si Lunaria at naging liwanag, isang sinag na umakyat sa kalangitan. Naiwan ang sanggol sa bisig ni Aling Rosa. Paano natin siya aalagaan? Nanginginig na tanong niya. Biglang nag-anyong karaniwang sanggol ang engkanto. Walang pakpak, walang liwanag. Tila isang ordinaryong bata. Parang tao na po siya, bulong ni Mila. At sa hangin, may boses na muling bumulong. Ang himala ay magpapatuloy sa katahimikan. Tahimik ang madaling araw sa baryo nang iuwi ni na Aling Rosa at Mila ang sanggol na iniwan sa kanila ni Lunaria. Balot sa manipis na kumot ang bata, payapang natutulog, parang walang bakas ng hiwagang pinagmulan. Nanay, mahinang sabi ni Mila. Parang tunay na sanggol po siya. Tumango si Aling Rosa. Kung iniwan siya sa atin, may dahilan. Pinangalanan nila ang bata ng Lira, hango sa liwanag na nakita nila sa gabi ng kapanganakan. Sa mga unang araw, inalagaan nila si Lira na parang sariling dugo, pinakain, pinaliguan, at inawitan sa tuwing umiiyak. Ngunit hindi nagtagal napansin nila ang kakaiba. Kapag umiiyak si Lira, kusa ring humihinto ang pag-iyak ng ibang sanggol sa paligid. Kapag siya'y ngumingiti, tila gumagaan ang pakiramdam ng lahat ng nakakakita sa kanya. At tuwing gabi, ang maliit na kubo ay nagiging mainit kahit walang apoy. Sa baryo, napansin ng mga tao ang pagbabago. Parang gumaganda ang ani, sabi ng mga magsasaka. Bihira na ang nagkakasakit, wika ng matatanda. Ngunit kasabay ng kabutihan ay ang takot. May mga bulong-bulungan. Hindi ordinaryong bata iyon. Baka may sumpa. Isang gabi, dumating ang kapitan ng baryo kasama ang ilang kalalakihan. Aling Rosa, wika niya, may mga nagrereklamo. Sinasabi nilang ang batang iyan ay hindi tao. Mahigpit na niyakap ni Mila si Lira. Hindi po siya masama. Tahimik na tumingin si Lira sa kapitan. At sa sandaling iyon tila nakaramdam ng hiya ang lalaki. Mag-ingat kayo, mahinang sabi ng kapitan bago umalis. May mga taong hindi nakakaunawa. Sa kagubatan, may mga matang nagmamasid. Ang mga nilalang na naiwan matapos mawala si Lunaria ay nagbabantay sa sanggol. Ang bata ay ligtas, wika ng hangin. Ngunit sa anino ng mga puno, may isang nilalang na hindi nasiyahan. Isang dating tagasunod ng manghuhulang si Mang Hilario, na naghangad na ang kapangyarihan ng bata ay mapasa kanya. At muli, ang mag-ina ay haharap sa pagsubok, ngunit ngayon, hindi na sila nag-iisa. Lumipas ang mga taon at si Lira ay lumaking masigla at tahimik na bata. Sa paningin ng karamihan, isa lamang siyang ulilang inampon ni na Aling Rosa at Mila. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may lihim na liwanag. Isang kapangyarihang hindi niya palubos na nauunawaan. Si Mila, ngayoy dalaga na, ay nagsilbing gabay at ate kay Lira. Tinuruan niya ito ng kabutihan, pagtitiyaga at pagpapakumbaba, mga aral na iniwan ni Lunaria sa kanyang puso. Ngunit isang gabi,
Bumalik ang anino ng nakaraan. Sa gilid ng baryo, may isang lalaking nakaitim na nag-aalay ng usok at dasal. Si Rogelio, ang dating alagad ni Mang Hilario. Sa kanyang mga kamay ay isang anting-anting na matagal nang hinintay ang tamang pagkakataon. Ang bata ang susi, bulong niya, sa kanya nakatago ang kapangyarihan. Sa parehong gabi, nagkasakit si Lira. Nilagnat siya at walang tigil ang pag-iyak. Sa tuwing siya'y umiiyak, nagiging magulo ang panahon. Kumukulog kahit walang ulan. Nabalisa si Aling Rosa. May masama, wika niya. Lumapit si Mila at hinawakan ang noo ng bata. Biglang may pumasok na alaala sa kanyang isipan. Si Lunaria. Nakangiti. Ito na ang huling tukso, bulong ng alaala. Pipili ang bata. Sa labas ng kubo, nagpakita si Rogelio. Inalok niya ang mag-ina ng kayamanan, kapalit ng bata. Isang buhay na sagana, pangako niya. Mahigpit na niyakap ni Mila si Lira. Hindi siya ipinagbibili. Sa galit, inusal ni Rogelio ang huling dasal. Ngunit bago pa man matapos, dumilat ang mata ni Lira. Kumikislap sa liwanag. Tahimik siyang tumingin sa lalaki. At sa isang iglap, ang anting-anting ay naging abo. Bumagsak si Rogelio, luhaan. Patawad, unti-unting humupa ang kulog. Gumaling si Lira. At sa hangin may huling bulong. Ang kapangyarihang pinili ang kabutihan ay hindi kailanman masusupil. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang dilim na minsang bumalot sa kanilang buhay ay tila tuluyang naglaho. Si Rogelio ay umalis ng may dalang pagsisisi. Iniwan ang lahat ng masamang hangarin. Ang mga anting-anting at dasal na ginamit niya ay nawalan ng saysay, sapagkat ang kapangyarihan ni Lira ay hindi nagmumula sa dilim kundi sa kabutihan. Lumipas ang panahon at si Lira ay lumaking may kakaibang talino at puso. Hindi siya mapagmataas, hindi niya ipinagyabang ang anumang kakayahan. Kapag may nag-aaway sa baryo, siya ang tahimik na lumalapit. Kapag may nagugutom, siya ang una naghahati ng pagkain. Parang buhay pa rin si Lunaria sa batang iyan, minsang wika ng isang matanda. Si Aling Rosa ay tumanda ng mapayapa, puno ng pasasalamat. Si Mila, ngayoy ganap ng babae, ay nagsilbing ilaw ng baryo. Nagturo sa mga bata, tumulong sa may sakit, at nagpaalala sa lahat na ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto. Isang gabi, muling nagpakita si Lunaria sa panaginip ni Mila, hindi na buntis, kundi payapa at maliwanag. Natupad mo ang aking hiling, wika ng engkanto. Malapit na ang huling kabanata. Kinabukasan, tinipon ni Lira ang mga tao sa baryo. Sa gitna ng liwanag ng umaga, nagsalita siya sa tinig na banayad, ngunit matatag. Ang biyayang tinanggap ninyo ay hindi sa akin, sabi niya. Ito ay sa kabutihang pinili ninyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang gaan sa dibdib, parang may mabigat na pasaning tuluyang inalis. Ngunit alam ni Mila, ito na ang pamamaalam. Tahimik ang baryo sa huling umagang iyon. Ang araw ay banayad. Ang hangin ay preskong parang may dalang paalam. Ramdam ni Mila na may kakaiba. Isang katahimikang puno ng damdamin. Lumapit si Lira sa kanya. Nakangiti, ngunit may lungkot sa mga mata. Ate Mila, wika niya, panahon na. Hindi na nagtanong si Mila. Matagal na niyang alam. Tinipon ni Lira
ang buong baryo sa ilalim ng punong balete, ang pareho punong naging saksi sa hirap, tukso at himala. Kasama si Aling Rosa, na bagamat mahina na ang katawan ay maliwanag pa rin ang puso. Hindi ako narito upang manatili, wika ni Lira. Ako'y ipinadala upang ipaalala na ang tunay na yaman ay hindi galing sa hiwaga, kundi sa kabutihang loob. Habang nagsasalita siya, unti-unting bumabalik ang liwanag sa kanyang katawan. Ang anyo niyang parang karaniwang bata ay naglalaho, napapalitan ng sinag na kasing liwanag ng buwan, katulad ng kanyang ina. Nanay Lunaria, bulong ni Mila. Ngumiti si Lira. Nagmamasid siya, at kayo na ang magpapatuloy. Isang liwanag ang umakyat sa langit at unti-unting naglaho. Naiwan ang baryo sa katahimikan, ngunit walang lungkot, kundi kapayapaan. Hindi na muling nagpakita ang hiwaga, ngunit nanatili ang mga bunga nito. Ang baryo ay naging lugar ng pagtutulungan. Walang nagugutom, walang iniiwan. Ang mga bata ay pinalaki sa takot sa kasakiman at pagmamahal sa kapwa. Si Aling Rosa ay pumanaw nang may ngiti sa labi. Alam niyang ang kahirapang minsang bumalot sa kanilang buhay ay naging daan upang makilala ang tunay na yaman. Si Mila ay naging tagapagturo ng kabutihan, at sa bawat batang kanyang tinuturuan, naroon ang alaala ni Lunaria at ni Lira. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o kapangyarihan, kundi pusong marunong magbahagi. Ang kabutihang ginagawa ng walang hinihinging kapalit ay laging ginagantimpalaan, kung hindi man ng yaman, ng kapayapaan at pag-asa. Ang inggit at kasakiman ay sumisira, ngunit ang pagmamahal at pagtitiis ay lumilikha ng himala. Wakas.